Hello everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan, pag-uusapan po natin ngayon kung may laban ba si Chelsea Manalo sa Miss Universe 2024. Okay, simulan na po natin agad. Ayan guys, katatapos lang natin mag-live. So, I decided na gumawa rin ng video na, ito ay maiksi lang pero nandun na lahat. Kasi syempre guys, diba dun sa live, tumatagal siya ng 1 hour kasi may mga questions na dapat sagutin. So, itong video natin, ayun, siksik na siya kahit maiksi lang. Okay. Chelsea Manalo, Miss Universe Philippines 2024. Para sa akin guys, yung pinapakita ng ating candidate ngayon na si Chelsea Manalo ay maganda. Kasi nga, nakikita natin siya sa hot picks. Kahit sabihin natin ang mga hot picks, hindi naman siya yung magiging official result. Pero, ito yung parang tinatawag nating surveys. Kasi, kapag nakikita ka sa mga hot picks, kahit sabihin natin hindi ka number 1 or wala ka sa, kahit wala ka sa top 5 pero andun ka, nasa top 10, ganyan, nakakatulong yun. Ibig sabihin, nandun ka talaga sa radar. May chance, kumbaga may chance ka talaga para sa corona. Isa pa, nagiging maganda ang laban ni Chelsea kasi meron tayong tinatawag ng mga indicators. Una dyan, syempre, dun sa Miss Universe Organization, sa pagpo-provide nila ng wardrobe at saka makeup artist. Alam naman na natin, yung mga makeup artist na binibigay kay Chelsea talagang plakado talaga, no? Kita nyo naman yung mga gawa. Tsaka dun sa wardrobe, especially nung event nila nung November 1, kita nyo naman yung binigay sa kanyang wardrobe, ang ganda. Meaning to say, kapag ka mga frontrunners ka, sa message factor ka, at saka malakas ka na candidate, ayan, binibigay talaga nila yung magagandang wardrobe. Kasi kita nyo naman, yung mga candidates natin na walang sash factor, yung mga pinaprovide nila mga wardrobe, so lang. So ito, magandang indicator to kasi nga, ang ganda ng ibinigay kay Chelsea na wardrobe. So kahit sa Miss Universe Organization, siya, nasa radar na rin siya. And something I love about Chelsea Manalo, talaga nag-i-stand out talaga siya, no? Kahit katabi nga niya ang Peru, diba? Kasi before, meron tayong assessment na, naku, baka mamaya pag tumabi siya kay Peru, ilubog siya ni Peru. Kasi ang ganda-ganda naman ng Peru. Pero, ayun, naging masaya tayo kasi nga, talagang nakipagpuksaan talaga siya sa beauty ni Peru. May laban talaga ang beauty ni Chelsea Manalo. Tapos, guys, kino-consider ko rin si Chelsea na siya yung pinakamaganda sa mga black women. Yes, magaganda rin yung mga ibang black women like Zimbabwe, andyan din si Nigeria. Pero kung titignan po natin yung level ng makeup at saka effort para ma-achieve yung ganong looks. Pero si Chelsea guys, even without makeup, ang ganda-ganda, no? Pero again hindi na daw yung ibang mga black women, magaganda rin sila. So sabi ko lang, malakas talaga yung laban natin when it comes sa beauty din, no? Hindi tayo yung napag-iiwanan, no? Ang ganda ni Chelsea. Isa pang maganda kay Chelsea, yung kanyang behavior. Isa pa guys, alam naman natin, ang Miss Universe this year, iba talaga yung pag-e-evaluate nila. Kasi diba nasanay tayo dun, sa preliminary competition, dun talaga ang puksaan. Pero since nasa 128, something sila, or basta i-correct nyo na lang ko kailan sila. So, napakadami talagang candidates this year. So, ang evaluation, pagtungtong mo pa lang sa airport, talagang ine-evaluate ka na talaga. Pati behavior, ganyan. At alam naman natin si Chelsea, mabait talaga yung candidate. Maganda yung kanyang character, maganda yung pagpapalaki sa kanya na kanyang magulang, diba? Kung napanood nyo po yung kanyang short documentaries, doon po sa Empire, yung In Her Shoes, makikilala niyo talaga ng mabuti si Chelsea at kung bakit siya rin yung nanalo Miss Universe Philippines because of her character din talaga, di ba? For the technical aspects naman ng competition, meron talagang ample time si Chelsea para makapag-training. And then, yung kanyang team, hindi yung basta-basta talagang primera talaga, di ba? Like sila Manny Halasan, sila Seven. At kita naman natin sa mga pasabog everyday, consistent talaga, nasusurprise talaga tayo. At saka yung mga binabagsak nila mga pasabog or yung mga photos, hindi lang talaga to yung photo lang na dapat maganda, pero yung mga ideas talaga, like yung Rosalinda, grabe, ang ganda-ganda talaga nun. Hindi pa rin ako maka-move on. Ayun. Tapos si Manny Halasan, alam naman natin yung kanyang masterpiece during Miss Universe Philippines. Isa rin sa mga factor kung bakit talaga nag-stand out si Chelsea during that time because of her gown. Kaya guys, diba ang ganda-ganda ng gown ni Chelsea during Miss Universe Philippines? And I'm expecting
na mas maganda talaga yung gown niya talaga ngayon sa Miss Universe. Saka yung support din ng Miss Universe Philippines Organization, grabe din talaga, no? Kasi may mga candidates dyan sa Miss Universe na talagang sila lang talaga yung pumupunta na doon. Pero iba rin talaga yung support system ng Miss Universe Philippines Organization. Plus, aside sa pagpo-post si Chelsea ng mga pasabog, meron pang supporting na post din ang Miss Universe Philippines. So talagang maingay na maingay talaga siya. And hindi tayo gutom talaga sa mga updates kasi kita nyo naman, alagang-alaga talaga sa posting. Ganun talaga kaganda kapag ang organization very supportive talaga sa candidate. Kaya talagang iniisip ko na malakas talaga ang laban ni Chelsea. Though hindi naman tayo dun sa to the point na sure win, pero ang sinasabi ko, hindi tayo mukhang kawawa, makakalaban talaga tayo. Ang worry ko lang, since maraming candidates this year, di ba top 30 ang kukunin, natatakot ako dun sa format. Kasi di ba top 30, tapos sa top 30 meron tayong swimsuit competition, and of course, ang magde-determine nun para makapasok sa top 12, syempre performance mo sa swimsuit. At kung titignan po natin, ang laki ng cut. Doon ako kabado kasi from 30 down to 12. So, 18 po yung malalaga. So, doon talaga ako kabado sa swimsuit. Pero guys, pag si Chelsea ay nakarating na sa top 12, tapos evening gown, alam naman natin, ito yung kanyang forte. At makakahinga tayo ng maluwag. Kumbaga, may chance talaga tayo sa top 5. Kumbaga, ang kaba ko ay dun sa top 30 swimsuit round. Ayun. So, kung makapasok tayo sa top 12, malaki talaga chance sa atin maglima. Pero syempre, kailangan muna natin dumaan dun sa scary na part, which is the top 30 swimsuit round. Ayun. Ang napansin ko, pag phone yung gamit ko, sobrang sharp, no? Ayun, kung ano yung nakikita. Parang hindi tayo ganun kagandahan. Okay, let's continue. Basta ganoon lang guys ha. Kung ano yung ginawa natin sa Miss Grand International na nag-behave tayo, tapos nag-manage tayo ng ating expectation. Kita nyo naman, di ba, si CJ Opiasa, dire-diretso, no? Halos manalo na. So, ganito rin sana sa Miss Universe. Kung may mga nakikita tayo hindi ganun kagandang nangyayari, behave lang tayo. At kung hindi may iwasang mag-comment na lang kayo sa mga local pageant pages dito sa Pilipinas. Huwag na doon sa Miss Universe page, ha? Kasi, syempre, nakamonitor din yan, di ba? Kahit sabihin yung troll account kayo, pero still, yung IP address, ma-detect yan. So, kung may mga hanash po tayo, mag-hold back muna tayo. I-kim-kim muna natin yon. Kung hindi kaya, dito mag-comment sa local pages, wag doon. Kasi, syempre, meron po tayong kandidata na ginagawa yung best para manalo sa Miss Universe yon. Kaya, yon. At wag masyadong nega, di ba? Last, pagkatiwalaan po natin ang ating pambato sa Miss Universe. Kung hindi po man niya makuha ang corona this year sa Miss Universe, sana maging proud pa rin tayo. Yun lang, and I hope guys na nag-enjoy naman kayo sa ating vlogs for today. Tapos guys, happy mga live po tayo almost every day. Kasi ano yan, dadala-diretso na natin yan itong edition na to ng Miss Universe. Kasi after that, mag-hibernate na naman tayo ng 3 months. Ayan. Hindi nyo na ako makikita ulit sa YouTube. Siguro mga February na ulit. So yun guys, thank you so much po sa lahat ng nanood. At syempre guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe na po dito sa ating YouTube channel. Yun lang, hindi tayo kagandahan talaga. Ang sharp. Pag talaga iPhone ang guys, mga sharp no, ng video. So yun guys, bye-bye.